ituloy ang adult sa weekly task, si Binsoy tila may ibang pinagkakaabalahan. Wow, sinabi po na JM na gumawa ka na lang ng baril-barilan para kay JP. Testing ko. Para mabigyan din ho ng konting libangan ang kabilang grupo ho, kuya. Kasi si JP ho kasi, kuya, kumbaga palagi hong nilalaro ho namin yung mga baril-barilan ho talaga, kuya. Paglalaroan na yung bata. Maya-maya sa paglabas ng teens para ituloy ang weekly task, Oh my gosh, they made a gun. Ayos to ah! Si Binsoy daw gumawa niyan. Nagulat po ako, ang galing. May gumawa po ng baril, kuya. So what are we gonna do with this? Let's do this. Kunwari nagta-target shooting po ako. Never mind. Ayos ka! JP, akala ko ba task ang pinunta nyo dyan? Masyadong effective yung panlibang ni Binsoy sa'yo. Ang ginawa ko sa baril, kuya, in-upgrade ko po. Inayos ko lang po konti yung grip niya. Tapos nilagyan ko po ng scope. Mukhang may dagdag na naman tayo sa #JPCore. Sa pagpasok naman ng adult sa bahay, Ay, naku! Ay, naku po! Ay, naku po. Ano ho to? Wow. May scoring board ho. Gagalingan. And kuya, sa living room po, may napansin po kaming kakaiba po. Napansin ko, it's a runway. Kabalo na ko unsa himuon. Airplane. Ay, oo. Kasi may pogin siya nung pilotomita. You wanna become a pilot, so baka this is for you. Ayos. Airplane, oh. Ganyan, oh. Runway naman yan. siya, oh. sa mga nagdaang mabibigat na hamon na pinagdaanan ng magkahiwalay ng teens at adults, ilang beses na ring may isang hiling si JM kay Kuya. Na-request ho ako na makausap ko po si Piang personally. Ilang saglit pa ay pinatawag na si JM sa confession room. Bilis ng araw, no? Oo nga po eh. Anong meron sa bahay ko? Parang racetrack po or runway. Familiar ba sa'yo yung ganong tanawin? Opo, kuya. Madalas ko pong makita yun nung pumapasok pa po ako sa kolehiyo, kuya. Kada take-off ng mga eroplano, kada landing, kuya, kitang-kita ho ng mata naming mga estudyante. Nung nag-aaral po ako ng BS Air Transportation po, nagsimula ako na pong mahalin yung kursong yun at yung aviation field po. Yung buhay po namin nun, hindi naman ho kami mayaman, hindi ko ho masasabing mayaman kami, pero nagagawa po ng stepfather ko at mama ko na suportahan ho yung napili kong kurso. Magaan po yung buhay namin nung panahon po na yun. Bigla na lang ho nagbago nung nagkaroon ho ng hindi magandang pangyayari ho dun po sa negosyo. Kasabay po nun yung pagkamatay ho ng stepfather ko. Ayun ko yan, nag-bankrupt na po, nag-back to zero na lahat, na ultimo ho bahay namin naprenda na rin. Ano ang naging bahagi mo sa mga lahat ng mga pangyayaring yan? Nung nakargo na po ni mama yung mga problemang naiwan po dun po sa business ko yan ng stepfather ko, dun ko po napagpasyahan na uminto ho muna ng pag-aaral at maghanap po ng pagkakakitaan. Dumaan na po sa isip ko, kuya, na baka hindi ho para sa akin yung pagpipiloto, na siguro ihinto ko na lang ho kasi dahil nga po sa nangyari sa pamilya namin. Pero naisip ko rin po kasi yung mga na-invest po ng parents ko sa pag-aaral ko, labag po sa loob ko na masayang po lahat ng yun. Kaya pinipilit ko pong maituloy, kuya. Hanggat nararamdaman ko, kuya, hanggat nakikita ko pong may pag-asa pa o kaya pa, tutuloy ko, kuya. Bakit mo nabanggit na ikaw yung tipo ng tao na ayaw na may nasasayang? Kasi sa pakiramdam ko, kuya, kapag may nasimulan ho akong isang bagay, na kumbaga labag ho sa loob ko na ihinto po ito nang hindi ho natatapos. Yan din ba ang dahilan kung bakit porsigido ka na makausap si Fiang? I mean, nakailang beses ho ako sa inyong mag-request, kuya, na makausap po si Fiang ng personal dahil po sa nagdaang linggo, masyadong naging mabigat ho sa kanya. Gusto po siyang kamustahin, kuya. JM, pagbibigyan kita. Dumating na ang takdang panahon. Salamat po, kuya. Susunod! Okay, Sir Binsoy. Ready for take-off. Matamaan ako dito.